gumawa na naman ako ulit ng brine shrimp lethality assay or ng preliminary toxicity assay para dito para malaman natin kung safe talaga siya. Hello mga katropa pets, this is Aris Moreno again and welcome back sa ating channel. So matagal-tagal din tayo bago nakapag-upload ng bagong video. So pasensya na, i-announce ko rin ngayon yung nanalo ng 500 pesos worth of GCash doon sa previous na video natin. So pasensya na talaga kasi medyo talagang sobrang busy sa school. Lapit na rin kasi mag-intern, so ang dami na namin talagang hinahabol, kaya yun. So without further ado, pag-usapan na natin itong bago ko na namang discover na ano ba to? Biological water purifier. Nakalagay lang dun sa mga ingredient niya, nakalagay dun flocculant, water clarifier, algae inhibitor, at saka vitamin C. So isa-isahin natin, i-discuss natin ano ba yung mga ingredients na yun, paano sila nag-work. This is really important kapag bumibili kayo ng mga products sa kagaya nito. Kailangan naiintindihan nyo rin kung paano sila nag-work kasi through knowledge, naiiwasan nyo yung mga problema. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Yung mga algaecide, pwede kasing may copper yan. Kung may copper yan, talagang toxic yan. So, dapat iwasan nyo siya. Pero kung walang copper yan, pwede din naman yan polyquats or polyquaternium compound. Ganito siya nag-work. Isipin nyo, ito yung algae or ito yung lumot. May cell siya. Ito siya. Napapalibutan niya ng mga negative charge. Kung negative siya, okay, yung polyquats natin, positively charged yan. Ang rule pa sa chemistry, opposite attracts. Positive, negative. Hindi pwedeng positive, positive. Hindi pwedeng negative, negative. So, yung mga polyquats natin, yung nandito sa product na to na algaecide, may positive yan, cationic sila. Ngayon, attracted siya doon sa negative charges na meron sa cell wall ng algae o ng lumot. So, didikit yan. Ngayon, kapag dumikit yan, papalibutan nila yan. So, ang mangyayari, mamamatay. So, ganun yung mechanism of action nung algaecide na meron dito. Paano naman nagwo-work yung flocculant na yun? Yung mga dumi, negatively charged yan, may mga negative charge yan. Ito yung flocculant agent natin. May positive charge yan. Pag dumikit yan, so ang gagawin niya, iipunin lang niya. Didikit sa kanya lahat ng mga negatively charged na debris, dumi sa aquarium ninyo, yung mga algae na namatay, didikit lahat yun para madali nyo siyang masala or madali siyang ma-filter. Alam nyo mga katropa pets, merong mga questionable akong nakita dito. Kasi bakit lalagyan ng vitamin C? Para mapahaba yung shelf life? Pero kasi, ang vitamin C kasi, nilo-lower daw niya yung pH ng tubig. Kasi acidic siya ang vitamin C Kapag mababa ang pH ng tubig, magpo-produce ng mucus, magpo-produce ng plema yung gills ng isda ninyo, hindi sila makakahinga ng maayos, magkakaroon ng respiratory distress, mamamatay sila. Pwede din naman kasi ang ascorbic acid, dinoneutralize niya yung chlorine. Downside lang kasi nun, bababa yung pH ng tubig. Kung yung flocculating agent niya, kung ang ginamit niya is siguro chitosan, kasi yun nakukuha yun sa shell ng mga shrimps o ng mga hipon. Natural na flocculating agent yun. Kasi kung yun ang ginamit niya dito, wala tayong magiging problema. Kaso lang, pwede tayong magkaroon ng problema sa algaecide. Kung titingnan nyo yung mga ibang algaecide kagaya ng API, sila yung mga, di ba, yung mga sikat na products when it comes sa mga aquarium products, API. So, kung titingnan nyo, meron silang disclaimer sa product nila na wag nyong gagamitin yun sa mga freshwater na invertebrates. Gaya ng mga shrimps, mga lobster, sensitive sila sa mga polyquats. Which is usually yun naman talaga ang ginagamit sa mga ganito, polyquats. Ngayon, nakakapagtaka sa product na to, nung pinatranslate ko siya, walang nakalagay na warning na dapat hindi mo siya gamitin sa yung mga aquarium na merong mga shrimps. Wala siyang ganun, warning. So nakakapagtaka talaga. Baka siguro iba yung ginamit na ingredient.
Kasi naman, ang problema naman kasi sa product na to, ilalagay lang niya, napaka-generic, ilalagay lang niya flocculating agent, ilalagay lang niya algicide. Hindi niya nilagay yung mismong chemical na ginamit dito. At saka ito ha, mga katropa pets, ang sabi dito, dapat ito ay 10 ml per 100 liters of water. 26.417 US gallons. So kung meron ka siguro mga 25 gallons of aquarium, pwede na yung 10 ml. Meron na tong kasama na measuring cup. Yun yung gagamitin ninyo para hindi kayo mag-overdose. Gumawa na naman ako ulit ng brine shrimp lethality assay or ng preliminary toxicity assay para dito para malaman natin kung safe talaga siya. Gumawa ako ng iba't ibang concentration. Yung normal concentration which is 10 ml per 100 liters of water. Meron din akong ginawa na times 2, doble yung dose. Meron din akong ginawa na times 5. Meron din akong ginawa na times 10. Just to see kung magkakaroon ba ng toxicity habang tumataas yung concentration. And nangyari nga siya sa times 10. Sa times 1, lumabas na 3.33% siya. Mortality rate niya, which is mababa naman. Possible, yung isang namatay doon sa isang replicate ko is dahil lang sa stress. Kasi isa lang naman yung namatay out of 30 na nuclei or baby brine shrimps. Pero doon sa times 2, walang namatay. Sa times 5, wala ding namatay, 0% mortality. Nung times 10 na yung dose, so anong nangyari, nagkaroon siya ng 13.33% na deaths. Out of 30 nuclei, 4 yung namatay. So ibig sabihin, hindi naman siya ganun ka-toxic. Ito, kung susundin nyo lang, yung dose strength. 10 ml lang kada 100 liters of water or mga nasa 26 gallon. Hindi porket dumilinaw na yung tubig, okay na yun sa mga isda ninyo. Kasi hindi lang naman sa linaw yan ang aquarium. May mga bagay tayo sa aquarium natin na hindi natin nakikita na nag-accumulate or naiipon dyan na pwedeng makasama sa mga isda natin. Ammonia, galing yan dun sa poop ng isda. Pwede magkaroon ng respiratory depression ng isda ninyo, hindi makahinga at mamatay dahil sa ammonia. Itong mga ingredients na nandito, hindi naman niya natatarget ang ammonia. Hindi porket gumagamit kayo ng ganito, hindi na rin kayo gagamit ng filter. Kasi napaka-importante ng filter, ng filtration sa aquarium ninyo. Bukod sa nagsasala yan ng mga debris, nakakatulong din actually ang filter ninyo para magkaroon ng mga beneficial bacteria sa aquarium ninyo. Okay, so kung mahal ninyo ang mga alaga ninyong isda at gagamit kayo ng mga produktong kagaya nito, sundin nyo lang yung tamang dose. Gusto nyo talagang gumamit ng ganito, wala akong magagawa. Pero, mas gugustuhin ko pa na gumamit ng filter, mag-water change on a weekly basis, at lagyan ng mga plants yung aquarium ko panlaban sa lumot, maglagay ng nitrifying bacteria para mabilis ma-cycle yung aquarium ko kasi yun naman talaga ang technique para ma-maintain na malinaw yung tubig kaysa sa gumamit nito kahit gaano ako kabisi kasi alam ko yung epekto ng mga gantong bagay. Naiipon yan sa aquarium ninyo, nag-accumulate to sa aquarium ninyo hanggang sa marating niya yung toxic level niya. Bawa yung algicide, yung sinabi ko na polyquat, pati yung mga flocculating agent. Diba sabi ko nga sa inyo, may positive ions yan or positive charge yan sa kanila. So, mangyayari yan, yung excess nun, yung sobra nun, na hindi dumikit dun sa mga dumi at hindi dumikit dun sa mga lumot, may excess yan. Mapupunta yan, didikit yan sa isda ninyo. Specifically, sa gills nila. At naipon dun, what will happen? Matatakpan yung nagiging way nila para makahinga sila. Yung mga gumagamit nito, na-observe nyo ba yan sa mga isda ninyo? Ngayon kung na-observe nyo sa isda nyo yan, mag-comment kayo sa video na to para na rin sa awareness ng mga kapwa natin fish keepers dyan. I-announce na natin yung nanalo ng 500 pesos worth na GCash na nag-comment dun sa last na video natin.
So, ang nanalo ay si Spicy You. Paki-email na lang sa akin yung ano mo, yung GCash number mo para ma-send ko na sa iyo yung 500 pesos. Makikita mo naman yung email address ko dun sa nakapinned na comment. Para naman mapasama kayo sa mananalo ng 500 pesos worth of GCash na i-announce natin sa susunod na video natin, mag-comment lang kayo sa video na to. Kapit lang, ipagpapatuloy natin to. Pasensya na kung medyo natatagalan yung upload. Thank you and God bless.